Hello po mga kasenyor. Ito po si Kabogs ng Senior Citizen Power Channel. Ibig ko pong ibahagi sa inyo ang komento ni Siranis Yama Cortez sa kanyang Facebook. Ito po'y aking babasahin upang ito'y maikalat at marinig ng maraming tao pa. Ito po. Pakikalat ng mensahe, kailangan mabasa ito ng lahat bago pa magkagulo ang Pilipinas. Calling the Filipino people and the military, aarestuhin natin si Marcos sa pamamagitan ng people power. Kahit anong gawin natin, hindi na mababawi ang trilyon na ninakaw nila dahil siya ang utak ng korupsyon. Kaya dapat lang na bawiin ng kapangyarihan at ikulong. Si Marcos ay hindi nagsisilbi sa interes ng bayan. Mas inuuna ang interes sa politika at ng kanyang pamilya na may balak tumakbo sa posisyon. Si Romualdez at Araneta na parang sinapian ng kasakiman, kaya kakaupo pa lang nagawa na nilang sirain ang maliit na budget ni BP Sara sa DepEd. Gayong cleared naman ito sa COA at nagamit naman ito sa tama. Wala namang ghost project. Nanira sila ng iba para mapagtakpan ang mas malaking budget na ninakaw nila sa Maharlika Funds. Sa PhilHealth at iba pang malaking budget na nawala nang wala namang project na nagawa. Hindi tulad ni Duterte noon na may build projects. Puro siya travel, kasama ang kaalyado na parang nagbabakasyon lang, gumastos gamit ang pera ng taong bayan nang wala namang nakuha na investor dahil walang tiwala ang ibang bansa sa kurakot at bangag na pamumuno. Buti pa si Sara Duterte kapag nag-travel may nakuhang investor sa ibang bansa. Nag-hire siya ng mga trolls at vloggers gamit ang pera ng taong bayan para siraan ang mga Duterte. Lahat ng kabulukan at baho nila pinagbintang sa mga Duterte. Pinalabas nila na si Duterte daw ang nagbabayad, binaliktad nila lahat. Pero ang totoo, si Romualdez ang nagbabayad sa mga vloggers para manira dahil nasa kanya ang pundo ng bayan. Magagawa niya lahat isa, ako sa inoperan ng grupo ni Romualdez na maging vlogger niya noon pero di ako pumayag kasi hindi ako para sa politiko kundi para sa bayan. Pinalabas ng mga syungga niyang supporters na hindi magnanakaw si Marcos dahil mayaman na ito, baka sampalin ka pa ng gold nila. Lumang style na, pangluloko na yan sa mga Pilipino. Kaya nga, bininta niya ang gold reserve ng Pilipinas dahil sakim siya. Nasaan ang yaman niya kung mayaman siya? Bakit walang legacy na nagawa? Saan napunta ang pera? Pinambili lang ba ng cocaine? Kaya halos lahat ng kaalyado niya sabog. Magsalita puro kasinungalingan. Pinalabas nila na minura daw ni Duterte ang Diyos pero pinuto lang nila ang sinabi at inedit. Ang minura ni Duterte ay ang Diyusan at pinuri niya ang totoong Diyos. Sabi niya, "My God is perfect." Ayon kay late Percy Lapid, si Rimulya ay may negosyo sa iligal na pugo at mahilig itong ilihis sa iba. Kaya si Duterte naman ang pinagbintangan.
Si Trillanes ang panay punta sa China sa panahon ng Dilawan. Binenta niya ang Scarborough Shoal. Tapos pinagbintang kay Duterte. Sinabihan siya ng maka-China, gayong ginawa niya lang naman ang lahat para sa usaping pangkapayapaan dahil ayaw niya ipahamak ang mga Pilipino sa giyera. Maraming katagalugan ang nalinglang ni Trillanes at napaniwala ng isang taong may kasong rebelyon, isang duwag na rebelde na naihi sa salawal. Kawawa ang rebelding ulol na Trillanes. Ilang taon na nanira sa mga Duterte pero hindi pa rin mananalo ang Liberal Party niya na sindikato sa eleksyon. Dilima, isang drag queen, Risa Hontiveros, sangkot sa PhilHealth at may budget insertion pa. Kawawang Liberal Party ng mga sindikato, hindi mananalo dahil sa Luzon palang hati-hati na. Tapos dagdagan pa ng mga nagkakaisang Visayas at Mindanao. Mag-iiyakan ito sa 2028. Pinalabas ng mga siraulong bangag loyalist na si Duterte daw ang tunay na drug lord. Pero bakit pinalaya ni Marcos ang drug queen na si Dilima at si Kerwin Espinosa? Pati si Napoles nakalabas na kasi ang bangag ay kampi sa kapwa bangag. Ang sindikato, kampi sa kapwa sindikato. Kapag may nagrally against Marcos, galit na galit ang mga mayors na may negosyo sa illegal na droga. Nagbabanta sa comment. Kaya wag natin palagpasin to magbayanihan at magmalasakit. Kalayaan laban sa mga magnanakaw at sindikato. Kalayaan laban sa pananakop ng illegal na droga. Iligtas ang kinabukasan ng kabataan at ang bayan. Pinalabas nila na good governance daw si Marcos. Walang good governance sa taong sabog at mapagpanggap. Noong nakaraang taon pa nagreklamo ang mga Pilipino. Bakit napakalaki ng budget? Wala namang flood control. Ang ginawa niya, nagsinungaling siya na meron namang flood control sa overwhelm lang. Na-overwhelm lang. Sinabi niya yun para maka-aproba ng mas malaking budget. Kaya ngayon taon, trilyon ang nawala sa Pilipinas maliban sa bilyon noong nakaraang taon. Ito na ang pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan, pero bakit pinapalabas ng mga syokla na mga Duterte daw ang number 1 korupsyon sa bansa? Nung nakaraang administrasyon pa raw nagsimula ang baha. Si Duterte ay hindi nag-approve ng malaking budget para nakawin ni Romualdez. Ang budget ni Duterte ay sa flood control ay wala sa 1/4 ng budget ni Marcos. Pero nagawa niya ang flood control sa iba't ibang lugar sa Luzon, hindi lang sa NCR. At saka ang budget ginamit niya sa tama, nakapokus siya noon sa build program ng malaking infrastructure. Kaya hindi niya natapos lahat ng project pagkatapos ng termino niya. Si Marcos anong nagawa? Bakit ang laki ng budget na nawala? Si Marcos lang daw ang nakagawa ng investigasyon ngayon sa flood control, kasinungalingan. Si Duterte binito niya ang budget niya. Hindi niya pinirmahan noon, kaya alam niya na may problema ang proyekto.
Taong bayan ang nagbulgar sa korupsyon ng DPWH. Inangkin lang ni Marcos ang credit para makaligtas siya. Pero ngayon lang siya nagpanggap na magsagawa ng peking pag-iimbestiga na mabibisto na siya ni Marcoleta. Anong ginawa nung malapit na siya ituro? Pinalitan ang Senate President, nakialam kahit labas sa kanyang jurisdiction, gumawa ng ICI pero ayaw isa publiko, at isa sa mastermind pa ang ginawang witness lapastangan. Kapag mahirap ang nireklamo sa presento, ka na lang magpaliwanag. Pero kapag si Romualdez ang nireklamo, may testigo na ang Marines. Wala pa rin warrant of arrest para sa korte magpaliwanag. Nako, hindi lang ako, marami na rin sa mga sundalo ang galit. War on corruption is coming. Binatikos lang siya ni Duterte dahil sa mga budget na nawala at ang mga blanco na pinirmahan niya. Pinadala agad sa ICC nang di o dumaan sa tamang proseso na nakasaad sa ICC. Isinuko ang soberanya dahil napikon si Bangag. Isa kang traidor, magbabayad ka, Marcos, sa paglapastangan mo sa Pilipinas. Sa lahat ng api sa mga Duterte, pagbabayaran ninyo ito, magkaka-bracelet kayong lahat. Ngayon, 2028, yan kung aabot pa kayo sa 2028. War on corruption is coming. Please spread the message that everyone must read this before the Philippines gets in trouble. Yan po ang translation into English, although ang ating audience are more Filipinos. So hindi ko na i-translate po sa English, kundi tama na pa yung sa Tagalog at naintindihan na po. Ito po ang inyong ka-senior, si Kabogs po ng Senior Citizen Power Channel. Thank you po sa iyong pakikinig. Please like, share, and subscribe po and leave a comment. Subscribe po kayo at i-share po para kumalat at marinig ng marami pang Pilipino. Salamat po.